Hello guys, welcome back to our channel, part 2 ng ating linis serye. Guys, isunod naman natin sa paglilinis ang ating pantry area. Ayan, ito lang yung time natin mag-general cleaning, kaya let's go, go, go! Inumpisahan kong walisan ng ibabaw ng ating cabinet dahil ito ay napakaalikabok na rin. Dami nating mga gamit na hindi pa bukas. Ang mga gamit po na yan ay mga small kitchen appliances dahil wala tayong lagayan kaya nakalagay pa yan sa kanilang mga boxes. At tuwing kailangan lang po natin, nilalabas po natin yan and after gamitin, binabalik rin ho natin sa kanilang mga boxes para naman po madali silang ligpitin. At sunod ko namang ligpitin ay yung box kung saan nakalagay ang mga ilang gamit ng ating mga fur babies. Ayan, after ko ligpitin, nagpunas-punas na ako sa ating pantry cabinet. Una kong tinanggal ang laman ng ating topmost level. Yan, dyan nakalagay ang ating mga delata, mga fresh milk, at mga containers. Of course, I am a Filipino dahil nililigpit natin yung mga containers pag naubos na ang laman nito dahil for future reference pa natin, magagamit pa natin yan. At mahilig po tayo mag-recycle at dyan din po nakalagay ang ating mga chips. Yes, mahilig rin po ako mag-chips lalong-lalo na sa gabi. Pero yan nga po, iniiwasan ko na. Pero ang hirap talaga. Yan ang aking unhealthy lifestyle. At sinunod ko kaagad ang second level. Diyan nakalagay ang ating mga noodles, iba't ibang klaseng noodles. At diyan din nakalagay ang ating mga coffee, tea at ating chocolate drink. Marami din po tayong iba't ibang mga coffee po dyan. Pag nagka-crave naman po tayo ng mga instant noodles, ayan, nakalagay po yan sa ating container. Andyan po ang ating mga stir fry or mga pancit canton at mga instant ramen. Hindi tayo mahilig sa spaghetti, ang dami. Bukod sa spaghetti, marami pa rin po tayong iba't ibang klase ng noodles. Yung iba po dyan, regalo lang nung Pasko. Meron tayong bihon, meron tayong palabok, meron din tayong pancit canton, meron din tayong miswa. Binili ko na po yan at sotanghon. Yun lang po yung madalas kong stock. Pero yung iba pa pong klase, ayan, regalo po yan nung Pasko. Mga drink naman. Chocolate drink, coffee, tea. Yung 3-in-1 coffee para sa mga visitor, yun. Pag tinatamad silang magtimpla. Iba't ibang klase rin ng ating coffee. Bukod sa 3-in-1, meron din tayo ng instant coffee na tinitimpla at meron din tayong brewed coffee. Next, to clean ang ating third level, dyan nakalagay ang ating mga gamot at mga kung ano ang anik-anik na ginagamit pa natin pang sahog sa ating mga lutuin. Andyan yung ating mga buyon, mga magic sarap, pero bibihira natin ginagamit yon. Andyan din yung ating mga breadcrumbs, mga flour, sugar, salt, paminta at kung ano-ano pa. At medyo nagtagal ako dyan sa mga gamot na yan dahil chinek ko isa-isa ang kanilang expiration dates at tinapon ko na po yung mga expired na mga medicines dahil dyan po talaga ako maselan. Kapag expired na po talaga yung mga gamot, tinatapon ko na dahil bukod sa wala na tong bisa, ito pa ay makakasama sa ating kalusugan. Kaya dapat hindi na po ito tinatago, dapat nang itapon. At yan, niligpit ko na po yung mga pwede pang mga gamot at mga vitamins. At kinaklase-klase ko rin po sila, pinagsama-sama ko po yung mga vitamins. At yung mga gamot naman po na yan, yan po yung mga pang first aid na mga gamot like paracetamol, para sa sipon, para sa ubo, para sa sakit ng tiyan. Yung mga basic needs lang po nating mga medicines. After ko na po silang naklase-klase yung ating mga gamot, binalik ko na rin po sa lagayan at ganun rin po yung ating mga panangkap sa pagluluto, ibinalik ko na rin po at nilagay ko na po sila sa kanilang mga container. Diyan ko ginamit yung ating mga pa-containers po para po maayos tignan yung ating mga
flour, mga asukal, pinagsama-sama ko na rin at yung mga asin. Dalawa pala yung klase ng aking asin dyan, iodized salt at saka rock salt. Yung rock salt po kasi ginagamit ko yun sa paglilinis ng mga chicken at yung paglilinis rin at paghuhugas ng mga gulay. So yung rock salt po yung ginagamit ko doon. Kaya dalawang klase po yung asin na aking ginagamit. Yung pang-ilalim na bahagi ng ating pantry cabinet, hindi ko na po tinanggal. Pinunasan ko na lang po yung gilid-gilid nun kasi mga plato po yun at mga baso. Baka makabasag pa tayo, mahirap na. After punas-punas ng kaunti sa ating cabinet at nang mailigpit na natin ang dapat mailigpit, ayan, nagwalis-walis po ako dyan sa baba, sa floor area naman tayo, naglinis at nagligpit. Diyan ko rin po kasi nilalagay yung ating bigasan. Ayan, at paubos na nga rin po ang ating bigas. Sinasaling ko na sa ating container. Hindi pala nakita dyan ang aking container ng bigas. Simple lang ho yun. Para lang siyang Durabox. Ay, hindi Durabox. Basta plastic box lang po siya. Konting linis rin po ang ating ginawa dyan. Konting walis-walis at punas-punas. At tinanggal na rin po yung mga bagay-bagay na hindi na pwede dapat dyan para maliwalas ang ating area. After na konting walis-walis sa ating pantry area, mabilis sa transition lang. Nandito na tayo sa may ating mini kitchen. Pinunasan lang natin ang ibabaw ng ating ref. Hindi na po muna ako naglinis ng loob ng ref dahil matatagalan tayo. And then sinunod ko naman po dyan yung sa may lababo area. Yan, tinanggal ko po yung laman ng mga, ano pa tawag din, yung dish drain. Ayan, dahil meron ho tayo nyan. Tinanggal ko po muna yung mga laman noon at nilinis ko po ang ating lababo. Ayan, nagpumatong-patong pa nga ako sa lababo para maabot natin yung mga matataas na part ng ating lababo area. Kaya ayan, konting linis-linis lang po, konting punas-punas ng ating mga wall dahil nga po may mga naninikit na mga dumi po dyan dahil pag tayo ay nagluluto, yung mga alikabok, yung mga mantika, ayan, pinunas-punasan ko na rin po yan ng basahan na may tubig at may sabon po para mabilis po yung malinis. At yung mga lagayan din ng ating mga kaldero, pinunasan ko na rin po. And of course, I am a Filipino again dahil meron pa rin po tayong mga kaldero at mga kasirola na mga old school. Ayan, kung nakikita nyo, bukod po dun sa ating mga pananstick na mga gamit na pangluto, marami pa rin po tayo yung mga old school na mga gamit na pangluto, mga kawali, kalderong malaki, kasirola, at may kaldero rin akong maliit, yung mga old school, andyan pa rin po. Ginagamit ko pa rin po yan sa pagluluto dahil may mga ulam po na dapat pong lutuin sa mga ganun na mga kaldero or mga kasirola para ma-achieve natin yung gusto nating luto. Maghapon po ako nagkukuskus dyan para malinis ko po ang ating mini kitchen. Ayan, pati lagayan ng ating knife, kinuskus ko na rin. At isunod ko naman po na walisan ang ating floor. At yan, quick transition, dito naman po tayo sa ating lutuan area. Yan po yung ating back door. Pag bukas mo po yan, yan na po yung ating lanay area. And of course, I am a Filipino again. At kung nakikita nyo yung ube jam na yan, hindi na po ube jam ang laman yan, kundi dried chilies. At ayan, nagkuskus-kuskus po ako dyan sa lagayan ng ating mga condiments at sinauli na po ito. At another recycled ating container ay yung kulay blue po na yan, ay lagayan ng yan dati ng ice cream at ngayon ay mga onion at garlic na po ang laman yan. At kinuskus ko rin po ang wall ng ibabaw ng ating lutuan dahil marami na rin po yung nanikit na mga mantika. Kinuskus ko na rin po ang ating lutuan at nilinis rin ho yung ibang parts po niyang ating lutuan. Makikita nyo sa last part ng ating pa-video. At hope na inspire ko kayo sa aking kasipagan for today's video. That's it, Pansit, guys. Hope you like my video. Please like and subscribe in our YouTube account. Until next time, abangan ang ating susunod na mga videos. God bless everyone. Thank you. Bye-bye. Have a great day.